Mga ka-POM Ray, so ito yung solar setup natin, no? Small solar setup lang to, pwede sa washing machine and other devices, TV, electric fan, mobile charging, lahat ng klase ng pwedeng charge. So yan, so meron tayo dito 1000 watts na inverter, 500 watts continuous, then meron tayong MPPT 25 ampere, no? So connection yan, solar panel, then battery, so charging yan. Meron tong solar panel na 200 watts. So ayan. Then isang 100 watts doon sa taas na meron ako nilagay din doon. So ito nga yung battery ko na ginagamit dyan. So lead acid. No, pwede rin LiPo4, walang problema. Pero dito yan sa isang setup ko. So balik tayo dito. Meron tong multifunction meter, no. Ayan, nakikita mo yung wattage, then voltage, then yung ampere, then gaano katagal mo ginamit yung aparato, then yung nasisave mo ng kuryente, yan, kilowatt, no. So meron nga tong LVD, low voltage disconnect, at ang relay, ang tinatawag nating battery protection, no. Once na bumaba sa 11.5 ang disconnect, ay madi-disconnect yung battery, then mamatay, totally shut down yung aparato. Hindi ka na pwedeng gumamit ng 220 volts na load, no. Yun ay para hindi maiwasang masira yung battery o ma-drain, ma-full drain siya. Yun kasi madalas masira kaya na lead acid, no. So may breaker nga to, tatlo. Ito yung breaker ng solar panel, breaker ng battery, at breaker ng inverter, no? Yung breaker ng solar panel, siyempre sa solar panel yan, positive to negative. Then battery, ito rin, pati dito. So yan, positive to negative. Ang breaker ng battery at breaker ng inverter ay diretso dito sa battery natin, no? Positive, dalawang negative na black, then dalawang red na positive. So yan, napakasimple lang naman ng forma na yan, mga ka-electrical, no? So yan, no. So meron ako mga video tutorial nito doon sa main channel ko, Ray Electrical, na kung gusto mong matuto. Meron ako doong video na lesson 1 to 1 to 7, no. Then ito pa nga, no, ang tawag dito sa setup na to ay small MPPT. So 25 ampere ang MPPT natin na controller. So ang controller, yan yung nagcha-charge ng battery natin, no. If ever LiPo4 or lead acid yan, no? So siya yung nagcha-charge dyan from solar panel to battery, no. Kinokolekta niya yung nakokolekta ng solar panel mo, then i-charge sa battery yan. So ang flow ng current niya mula rito papunta dyan, pabalik na nga papunta sa battery mo. Ayan. So then nakakonect din yung inverter mo sa 12 volts from the battery, no. Then ito yung 12 volts input nga ng inverter mo, 12 volts, then output niya is 220 volts na siyempre. So ito yung mismong reading niya sa 12.9. So dahil dumaan na nga yung kuryente rito, may voltage drop siya. Then pagdating dito sa outlet niya, nakakinonekta ko lang dyan yan. So 220 volts yan, okay. Then kaparallel lang naman ang connection niya papunta dito sa outlet. So 220 volts na to. Dito mo ilalagay yung mga appliances mo, washing, TV, electric fan, walang problema. So sa ngayon ang wattage niya is 0.8 lang, dahil ito lang ang ginagamit ko ngayon, yung ceiling fan. So para sa mga pusa natin yan, no? Ayan. So ito sa big setup ko to, no? Ayan, mayroong automatic transfer switch. So ito yung nakaload sa loob ng bahay. Pero ito small setup, pwede rin naman, no? Dito ko pinasaksak yung washing machine pag sa umaga. Then itong dalawa, ayan, sa loob yan, maabot na ng yung alas 12 ito. Gamit ko yung TV, electric fan sabay. Ayan. So ang nakakarga dito is 550 watts naman solar panel. So dito 200 or lower, walang problema. Dalawang 200 pwede, dalawang 160 watts, walang problema yan. So ayun, mga ka-POM Ray, no. So may comment kayo sa comment section. Then kung gusto niyo mga ganitong content na solar DIY, no, click nyo ang subscribe button, pati na rin ng notification bell para updated kayo sa mga video pandarating. Then check nyo rin ang TikTok shop ko, Ray Electrical, no? Then ang FB page ko, Ray Electrical, no? So nandito kayo ngayon sa Ray POM, so second channel ko. So salamat sa pagtitiwala at sa suporta. God bless.